Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Alalay sa limang magkakapatid si Azora. Sa mga panahon yun ay 15 taong gulang pa lamang. Sabalit ito ay literal na masipag. Dahil maaga itong nagbanat ng buto para sa mga kapatid at magulang. Ang nanay kasi ni Azor ay may sakit sa puso. At ang ama naman ito ay isang driver ng bus sa bayan. At kung umuwi, nasa 2 hanggang 3 beses sa isang linggo lamang. Kumaga, alternate ang uwi nito. Halos natin trabaho ang kayang pasupi ni Azora ay gagawin niya para kumita lamang ng pera at maipangtustos sa mga kapatid itong nag-aaral. Masasabi mong ulirang binapidyo si Azora dahil sa mga sakripisyo nito para sa kanyang pamilya. Isa lang naman ang pangarap niya, ang umangat sila sa kahirapan ng buhay at nakatikim naman ng kaginhawaan. Isang hapon ay may dumating sa kanilang bahay nun. Sigaw ito ng sigaw sa labas ng bahay ni Azora. At nang ilang sandali lamang ang lumipas ay lumabas na siya para alamin kung sino ito. Nung makita ang kumatalog sa pangalan nito ay labis siyang nadalak dito. Dahil ito pala, ang kababatang yan si Tek. At inaaya ito maging tour guide para sa mga dayuhan na papasok sa Yunib na malapit sa kanila. Kung hindi niyo na itatanong Sir Seth, sa lugar kung saan nakatila si Azora, ay may 2 kilalang mga Yunib o kuweba. Lahat yun. Sikat na sikat sa kanilang lugar dahil sa mga magandang rock formation at napakalinaw ng tubig na makikita sa ilalim. Subalit ang loob ay may pasikot-sikot na mga pasukan at labasan na kung hindi mo mamarkalo tatandaan ay tuluyan kang maliligaw. Kaya ang mga turista na pumupunta ron ay kumukuha ng mga lokal na tataduan para maging guide at binabayaran naman sila ng mga ito base sa magiging usapan. Nang marinig ito ni Azora, mabilis itong sumama kay Peck. Palibhas ay malaki ang panangatawan at maliksi sa pagkilos kaya ito nakukursonadahan na laging mag-tour guide sa mga gustong pumasok sa kuwebang yon. Kahit balibalik na rin ang mga lagusan sa loob, kaya nitong makalabas at pabiro nitong sinasabi sa mga turista na kahit pa nakapikit ay kaya nitong mag-ikot sa loobay. Tuwan-tuwa naman ang mga turista dahil napakamagiliw nitong si Azora. Matapos ang pag-iikot sa mga turista, tumunta ito ng pamilihang bayan upang bumili ng kanilang makakain at may ulam. Matapos yun ay dumaan ito sa paaralan ng kanyang mga kapatid. Ilabutan sila ng pera upang may maipambili sila ng mga gusto nilang pagkain. Saan ito umuwi sa kanilang bahay. Inabot naman ito ang sobrang pera sa kanyang nanay na nooy nabsusudsud ng bigas at may naisain sila. Masaya ang kanyang nanay dahil sa inabot pikong pera ang gasto sa bahay. Isang araw, habang papauwi galing sa kabilang barangay sinaptay Kapasura. Malayo pa lamang ang mga ito nung salubungin ng kanyang nakababatang kapatid. Niyakap siya nito at pinalikan sa pisngi. Ngimisi naman si Azora at inabot ang isang supot na puno ng mga candy at tsokolate. Masaya naman ang bunso nitong kapatid na umuwi ng kanilang bahay at adabitong hinati sa kanyang mga kapatid na nag-aantay nun. Napanawan ni Azora na nakauwi na pala ang kanyang ama mula sa mahabang biyahe nito sa trabaho. Kadad namang nagmano si Azora Peck sa tatay nito, Mr. Maubert. Para magbigay galang na ginampian naman ito ng kanyang ama ng pag-aplos sa likod at ulo. Habang naghahain ang nanay po na si Aling Ninda. Masaya namang nagkikwentuhan sila sa mga bagay-bagay na nagdaan at nangyari. Subalit naging seryoso ang kanyang ama. Lang sabihin nitong may napanggap umano siyang sulat at sinasabing kailangan muna nitong umuwi sa kanilang probinsya sa Panay. Dahil daw may gusto't umano na namumuo
sa pagitan ng kanyang mga kamag-anak. At dahil ang ama nito ang palanay sa pamilyang yan, ay kailangan tong siya mismo ang kumalili sa mga maguyang itong matagal na maalam sa mundong ibabaw. Umayad naman ng kanyang asawa dahil ito pala ay usapin ng magkakamag-anak. Sinabi naman ni Mang Burke na isasama niya si Asura at si Dong na sumunod na kapatid ni Asura. Lang sa danon ay hindi mahirapan ng kanilang ina sa pag-aalaga sa tatlo pang may iwan. Sinabi rin naman ni Aling Ninda na huwag sila mag-alala dahil pasasabihan niya ang kanyang nakakabatang kapatid na doon muna tumuloy sa kanila upang may katuwang naman ang ginang sa mga gawain bahay. Ngumiti naman si Mombrek na marinig ito at sabay inabot ang isang bugkos ng pera sa ginang. Gulat na gulat ang mag-alak na makita ang ganon talaking halagang pera. At agad inapatanong si Aling Ninda kung saan ito nakuha ng asawa. Sinabi naman ng asawa nito na ipon niya ang perang niyan. At kung kakapusin niyan, ay handa ito muling magpadala upang may maigastos si Aling Ninda sa bahay nito. Labis na natuwa ang ginang nang marinig niya ang mga salitang yan. Makalipas ang 2 araw, lumakad na sila Asura, Dong at si Mang Bert. Malayo ang probinsya nila at aabutin sila ng halos 2 araw bago makaraminggan. Kaya mingabuti nila manbala ng mga pagdain na pinumin na sasapat sa durasyon ng paglanakbayan. Nang makasakay na sila ng barko at matakuha na ng kwartong tutuluyan. Habang nagpapalit ng damit ang kanyang ama ay nakita ni Asura at Dong kung bakit napakaraming sugat ng ama nila. Kaya napaisip sila na baka naman ito ay maaksidente nun. Minabuti na lang magtanong dahil sa kuryosidad. Ngimiti naman ng kanilang ama at sinabing, "Kung may kikwento ba ako sa inyo, maniniwala ka rin sa akin." Mapatas nitong tanong sa 2 anak na naguguluhan. At halos sabay naman silang sumagot ng, "Opo, ama. Bakit ka naman naming pagdududahan?" Sa puntong yan, ay napangisi si Mang Bertman marinig ito at sinabing, "Tukal naman ay mapapamba na kayo at nakakaintindi na ng mga bagay-bagay. Ikikwento ko ang tunay kong buhay." Lalong nabuluhan ang magkapatid ng marinig yon sama. Kaya umupo ang tatlo at nagsimulang magkwento sa Mang Bert. Ayon sa kanya, nung bata pa umano siya ay maaga siyang namulat sa lihim ng mundo. Mamanila lang na hindi ka panipaniwala. Mga dasal, mga buhay na salita, at mga gamit na kung tawagin ay mga mupya, nidalyon, talandro, libreto, abak, mga lanahan at marami pang iba na may kinalaman sa mga bagay espiritual. Ang kanyang ama umano, ang pinakamanakas at liberlo kanilang pamilya. Kaya hinubog sila nito sa mga ganung paniniwala. Nang nilulaki na si Mang Burke ay nakilala niya naman ang peer niya na kapatid ng kanyang ama. At ito mismo ang nagturo sa kanya ng mga dapat niyang malaman. Dahil ang ama niya noon ay abala sa mga pagsaayos ng gusot ng kanilang lugar. Lalong pinaglilam ng piyo niya ang kanyang popinisyal na lakas at galingnan. Hanggang sa tumuntong siya sa 18, isinama na siya ng piyo niya para manugis ng mga aswang sa iba't ibang bayan. Ang kanilang angkan umano ay kilala bilang manunugis at takupuksar ng mga nilalang ng bilang. Ang totoo pa nito ay hindi pala na umano nagmamaneho ng bus ang kanyang tunay na trabaho. Dahil siya ay isang manunugis kabilang sa pangkat ng kanyang tiyuhin, sa kanyang tiyo Banor, nakilala sa pamalang Punyal. Ito ang pangalan ng grupo o pangkat nila. Ipinakita pa umano ng kanyang ama ang tattoo nito sa kailang dibdib. Lanlaki naman ang mga mata at halos kiligin ng 2 anak nitong kuha niyang atensyon. Sa kanagpatuloy ang ama. Noong nakaraang linggo na daw bago ito umuwi sa kanila, ay may natanggap siyang sulat mula sa kanyang tiyo Banor.
na may isang aswang na nambibiktima sa mga residente ng isang bayan sa Tugigarawa. Agad niya itong pinuntahan at doon ay nakita niya ang kanyang dalawa pang kasamahan na nag-aabang sa kanya. Isinama siya nito sa kanilang tinutuluyan. Matapos sa maghapon ay nagsimula na silang kumalap ng mga impormasyon patungkol sa aswang na yon. May iilang nagsasabi umano na ito ay isang babae na nakatira sa tabing ilog sa kasukalan ng gubat. Agad umano nilang mapapansin ang bahay nun dahil ito ay nag-iisa lamang sa lokasyon na yon. Matapos ang araw na yan ay tinungo nila ang 3 bahay sa nasabing lokasyon. Ilang oras din ang lumipas nang marating nila ang nasabing ilog pero walang bahay na naroroon. Kaya ang kasama niya umanong si Henel ay nagdikdik ng abo, sunog na bao na walang mata at ginawang pulbos nun. Naglagay siya ng kakarampot sa kanyang palad at inihipan ito upang matunton ng kanilang pakay. Habang nag-uusal si Henel ng mga orasyon, ay nagsimulang dumilim ang paligid. 11:00 ito ng umaga, pero parang 6:00 na o 7:00 ang itsura ng kapaligiran. Sa puntong ito ay inilabas niya ang kanyang mutya ng trabungko. Ang mutya ng trabungko ni Mang Bert ay hindi ordinaryong mutya na nakukuha sa pangangalaga ng mga ahas. Iba ang trabungko nito. Dahil ang nangangalaga umano nun, mga puting buhaya. Ayon sa mga matatanda, ito umano ang magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas, liksi, tibay ng katawan. Makakaintindi ka ng mga lingwahe ng mga ahas at buhaya pero ang pinakatatangi-tanging lakas nito ay hindi ka tatablan ng kahit anong uri ng lason at kaya mong gumamot ng mga taong nalason. Matapos ilabas yon ng kanilang ama, umusal siya ng ilang mga orasyong pamproteksyon at panlaban sa masasamang nilalang ng dilim. Habang lumulutang ang mga abo ng baon ng niyog, ay hinahanap nito ang pakay na aswang. Nag-orasyon ito ng sabulab at isa ito sa mga paraan na ginagawa nila upang matuntun kung saan nagkukubli ang mga kalaban na iyon. Daglian umano silang napatigil nang biglang magsidikitan ang mga abo sa isang punong kulay berde. At nang madikitan ito ng sandamakmak na abo na iyon, naging kung anong itim ito. Bigla umanong bumukas ito, dahilan para magulat sila at dumipensa. Nang biglang hatakin ng isang malaking kamay ang kasama nila Mang Bert na si Henel, inihagi sa ilog, dahilan para mahulog ito sa tubig at mabasa. Sabay takpo nito nang mabilis para tumakas ang nilalang na yon. Hinabol ni Mang Bert ang aswang hanggang sa abutan niya ito sa isang sagingan. Umatungal pa ang halimaw bago ito sumuot sa madawag na sagingan nun. Sa puntong yon ay binunot niya na ang kanyang gulok. Pinagtatagpas sa mga puno na nakaharang sa daanan niya. Nang tatagpasin niya na ang isang puno na nakaharang, nagulat siya nang bigla itong umiwas. Dahilan para mawalan ng balanse si Mang Bert at madulas nun. Laking gulat niya na yun na pala ang hinahabol niyang nilalang. Nagpalitan niyo ito bilang isang puno para makatago. Pero kung hindi umano yun nakaiwas, siguradong nahati na ang katawan nito. Ginamit naman ng pagkakataon ng aswang ang pagkadulas ni Mang Bert. Sumugod ito sa kanyang direksyon. Sabay nagpaulan ng kalmot at suntok. Pinipilit naman niyang iwasan at sanggahin yon. Nang biglang may humatak sa balikat ng nilalang, dahilan para mabulaga ito. Nakita niya muli si Henel sa kanyang harapan. Inundayan ni Henel ang nilalang ng ilang pang-ulit na sabay-sabay na tadyak papalay. Saka naman inabot ni Henel ang kamay ni Mang Bert
upang ito'y makatayo na. Habang ang nilalang naman ay iniinda pa ang kanyang natamo mga sugat at pinsala noon. Wala naman silang sinayan na sandali. Ipinataw na ng kanilang gulok ang hatol sa nilalang. At kitang-kita ng dalawang mata niya nang gumulong ang ulo nito sa madamong lapag sa kabumagsak nang wala na itong buhay. Matapos ang misyon nila noon, ay hinugot ni Hinel ang isang bote sa tagiliran nito upang ibuhos sa katawan ng halimaw. Sabay sa isang iglap, ay umapoy ito hanggang sa matupok. Halos hindi na umano nila namalayan ang oras ng matapos ang pakay nila. Madilim na pala ang kapaligiran. Habang papalayo sila sa pinangyarihan, biglang may dumagit kay Mang Bert sa magkabilang balikat. Ramdam na ramdam umano niya ang hapdi at sakit na mga kuko nito. Isa yung aswang na lupad. Ilang metro siya nitong iniangat, pero hindi siya tuluyang nabitbit. Kaya iwinasiwas na lamang siya nito sa ere hanggang sa mahilo at nahulog nun. Pagbagsak niya sa lupa, ay nakita niya pang kinakabitan ni Hinel ang kanyang gulok ng isang tali na gawa sa baging. Sa kanya ito ipinaikot habang hawak ang tali na yon. Nang matsyempohan ito na hindi makaiwas ang nilalang, ay agad niya itong binato. Mabuti na lamang ay tumama yun sa mga pakpak ng nilalang. Dahilan para ito naman ang mahulog sa lupa. Dahil sa galit ni Mang Bert ay ginapang niya ito. Nang babungaran niya ito, sinakal niya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Bago niya ito sinaksak sa leeg, hanggang sa unti-unti na itong nawalan ng buhay sa sugatang mga braso ni Mang Bert noon. Nang makauwi na silang dalawa, agad nilang ipinagbigay alam ang mga pangyaring naganap sa kontak nila sa lugar na yon. Kaliwa ang inabot ng lalaki ang sobrang makapal kay Hinel na may lamang pera. Hinati nila yon, batay sa bilang ng pera na yon. Matapos ikwento ni Mang Bert sa mga anak ang isa nitong misyon, dito ay nabuhay ang interes at kalooban ng dalawang binatilyo para matuto ng mga sagradong aral at lihim ng mundo. Mula nang ikwento ni Mang Bert ang mga yon ay parati nang nagtatanong ang dalawa tungkol sa mga bagay na may kababalagan. Kahit matanong ang mga ito, magiliw naman itong sinasagot ng kanilang ama. Masayang-masaya ito dahil sa mga naririnig sa dalawang anak. Lumipas sa mga oras, nang handa na silang kumain ay saka inilabas ni Asor at Dong ang kanilang mga baon. Habang kumakain na mag-ama, nagtanong si Dong kung anong klaseng ugali meron ng lolo nila. Ngumisi lamang si Mang Bert at sinabing ang tatay daw niya ang pinakamalakas na antingero sa kanilang henerasyon. Dahil ito umano ay may tangan na mutya ng puting duhat. Pinilit ng magkapatid na Asor at Dong ang ama para magkwento ito tungkol sa lolo nilang si Lolo Tiroy. Kaya naman napakwento ulit ang ama nito sa kanilang dalawa habang kumakain nun. Napansin ni Mang Bert ang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak na may mga kagustuhan itong matuto. Ayon kay Mang Bert, nung bata pa umano ang kanyang tatay Tiloy, napakakisig ng pangangatawan. Maganda ang tindig, matangkad. Kaya marami nang nahuhumaling na mga kadalagahan noong mga panahon na yon. Isang hapon ay kinausap umano ito ng kanyang pinsang si Rick upang ito ay samaang umakit ng ligaw. Magaling maggitara ang ama nito ni Mang Bert. Sabayan pa ng magandang boses nito. Sa may pulo, doon umano nakatira ang isang dalagang nakilala nito noong nagdaang piyesta. Labis umano nitong nagustuhan ng binibini kaya nagtanong ito sa babae na kung pwedeng manligaw. Pumayag naman ang babaeng magpaligaw at sinabi nito ang eksaktong lugar.
tsaka kung paano sila makakapunta sa lugar ng dalaga. Sabi pa ni Rick, babayaran umano nito ang serbisyo ng pinsan. At nang marinig naman ito ng Lolo Tiloy, labis itong nagalak sa balitang yon. Kaya walang pagdadalawang isip na kinuha niya ang kanyang gitara. Inayaan ng maglakad si Rick para hindi nagabihin. Habang naglalakad sila at si Rick, ay may nasalubong silang isang ginang na may daladalang mga timba ng pinaglagyan ng mga paninda nitong isda na kanyang nilalako. Nang maunang makita sila ng ginang ay agad silang binatay at pinanong kung saan sila paparoon. Magiliw namang sumagot si Rick na pupunta umano sila sa lugar na kung tawagin ay Pulonon. Biglang natigilan ng babae nang marinig ang salitang pulo. Kaya minabuti umano nilang magtanong sa dinang. Nagbabaka sakali silang alam nito ang tamang direksyon. Tinanong naman sila ng ginang kung sigurado gawa sila sa kanilang pupuntahan. Tumango naman si Rick nun, tanda ng pagsang-ayon. Digla umano nitong ibinaba ang kanyang mga dalang timba. Kumapit sa braso nila magkapatid at sinabihan silang ang lugar na pupuntahan nila. Isang bagong baryo. Halos wala pa itong isang taon nang maitatag pero may mga bali-balita na tungkol sa lugar na yon. Sabi-sabi umano sa mga palengkeng pinagkukuhanan ng isda. Isa umano itong baryo ng mga aswang at halos lahat ng nakatira doon. Puro ganon. Yung isang kasabayan niya umano na humahango ng isda ay doon nagtungo para ipaubos na lamang yung mga tirang isda na nasa timba pa nito. Ilang buwan umano ang nakalipas nang mapansin niya umano na hindi na kumukuha ng isda yung lalaking yon. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ito dahil baka sa ibang supplier na ito kumuha. Nang isang umaga, may nakasalubong daw itong isang babae na hinahanap ang kanyang asawa. Nagtanong ito sa ginang kung may nakikilala ba itong lalaki at ipinakita ang isang litrato. At nagulat ang ginang nang mamukhaan niya ang itsura ng lalaking yon. Sinabi naman ng ginang ng akala niya ay nagpunta ito sa isang baryo para ibenta ang tirang isda pero nung nakaraang buwan pa daw niya ito nakita. Humagulgol naman ang asawa nito sa iyak dahil maging siya ay hindi na nakita muli ang kanyang asawa noon. Hanggang sa isang araw ay may nawala ulit na isang manininda. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang mga taong nawawala ng tuluyan at makikita umano ang mga ito na huling tinuntahan ang lugar na kung tawagin ay Pulo. Matapos itong marinig, tinawanan lamang daw yun ang magpinsan. Muling nagtanong kung paano makapunta sa lugar na yon. Sinabi naman ng ali na hindi ba daw sila nakikinig sa kanya. Lahat umano ng naroroon ay panay mga aswang. Makakatay lamang umano sila Lolo Tiloy doon. Tahasan namang sinabi ni Rita na huwag mag-alala ang babae. Dahil kung tutuusin, yung mga nakatira pa doon ang dapat mag-alala sa kanila. Sabay ngiti at himipas ang likod ng matandang babae. Kaya naman itinuro nito ang lugar kung paano sila makakarating. At walang sinayang na sandali ang magpinsan. Sila ay nagtungo na sa baryong yon. Ilang minuto at oras din ang kanilang ginugol nang marating nila ang lugar na yon. Pagdating nila Lolo, ay nagulat umano ang mga taong naroroon. Dahil sabi umano ng Lolo Tiloy, nakita nilang nakaupo ang karamihan sa lapag pero nang sila ay makikiraan ay dahan-dahang nagsitayo ang mga yon na nakatimin sa kanilang dalawa ni Rick. Kaya binilisan na lamang nila ang paglalakad para marating na ang bahay ng liligawan nito. Sa hindi kalayuan ay may isang lalaki na lumapit sa kanila at tinanong kung ano ang ginagawa ng mga ito sa lugar. Sinabi naman ni Rick na may hinahanap o man na silang isang bahay
dahil manghaharana sila. Agad namang bumulong ang lalaki na umalis na sila habang may liwanag pa dahil kapag inabutan sila ng dilim doon ay baka hindi na sila makakalabas ng buhay. Ngiting aso lang naman ang ipinakita ng dalawang magkapatid. Hinawakan ni Rick ang balikat ng lalaki. Hinimas ang likod nang bigla itong kumalma at itinuro ang bahay ng kanilang hinahanap. Malayo pa lamang ay natanaw na ni Rick ang bahay ng binibining na kilala niya sa pista. Napansin din nilang dalawa na mukhang may salo-salo sa bahay na yon. Kaya lalong nagmadali ang mga ito. Nang dumating na sila sa mismong bahay ay nagpakilala silang magpinsan at naroroon para mangharana. Natigilan umano ang mga nag-iinumang kalalakihan at lumapit ang isang lalaki na mukhang tatay ng binibini. Tinanong niya ng ilang mga bagay si Rick. At nang mapatawa ito ni Rick ay pinawag naman ito ang anak para kausapin ang mga bisita noon. Subalit si Lolo Tiloy, nakatingin din ng matalas sa mga taong nag-iinuman dahil animoy. Makikipagsuntukan ng mga ito sa kanya. Nang tapikin siya ng pinsan niya at agad nitong ibinaling ang atensyon sa pangaharana. At iniwanan na ang mga grupong yon. Nagsimulang kumanta sa bintana ang magpinsan. Habang kumakanta ay kinikilig naman lalo ang dalaga. Dahil nga sa maganda ang boses ng dalawa. Matapos ang kanilang pagkanta ay kinausap ni Rick ang dalaga na ang pangalan ay Adina. Inaya niya ang mga ito na kumain at magpahinga. At doon ay pinaunlakan naman sila nila Lolo Tiloy. Pero habang hinahainan ito ng nanay nila ay agad itong lumapit sa kanilang dalawa. Sinabihan silang kapag natapos silang kumain, magpaalam na silang uuwi dahil malapit na ang 6:00 at baka hindi na sila makauwi ng lampas doon. Tumango lamang ang dalawa. Pero nagtanong itong si Rick kung bakit nun. Dahil gusto pa niya makasama ang dalaga at makapag-usap sila ng matagal. Sinabi nito na sa ibang araw na lamang umano sila mag-usap nun. Agahan nila sa mga susunod na pagpunta. Hindi daw kasi niya alam na seryoso pala ang Rick sa pagpunta kaya ganun ang nangyari. Kinausap ulit sila ni Adina ng pabulong. At sinabi nitong magmadali na sila sa pag-uwi dahil baka madisgrasya pa umano sila noon. Tanging pangisi-ngisi lamang ang naisagot na mga ito kay Adina. Nang pagdaan nila sa nagiinuman, biglang inakbayan si Rick ng isang lalaki at pinatagay. Hindi naman ito tumanggi at ilang saglit muna itong huminto bago pa lagukin ng tagay na ibinigay noon. Pati na rin si Lolo Tiloy. Hindi nakaligtas sa pagtagay. Gaya ni Tio ay saglit din itong huminto bago lumagok. Habang ang isang tagay ay nasundan pa ng isa. Ng isa. Hanggang sa umumpo na sila sa nagiinuman. Ngatal na ngatal naman umano si Adina dahil halos 6:00 na. Kailangan nang umuwi ng kanyang mga bisita. Pero nang magsasalita ito ay pinanlakyan ito ng mata ng kanyang kuya. Dahilan para ito ay tumahimik man. Mabilis na lumipas ang oras at hindi yun napansin ng dalawang magpinsan at ilang tapayan na rin ng alak ang kanilang naitaob. Lang mapansin nitong hindi na nag-iinom ang mga kainuman nila. Doon ay nagtanong ang tatay ni Adina kung hindi ba sila natakot sa mga kwento sa kanilang bayan. Walang kaudatol-gatol na sinabi ni Rick na bakit umano sila matatakot. Bumanat naman ng ama ni Adina ng dahil ang nilahat na mga tagaron. Aswala. Tumawa lamang ang magpinsan at nasabing na bago pa umano sila magpunta sa lugar na yon, ay alam na nila lahat ang tungkol sa kwento. Pero ang mga dalaga at ginapilitong wala pa sa ustong gulala ay makukonsidera mo pa rin umanong tao dahil base sa obserbasyon ni Lolo Tiloy.
ay may mga noasabik na alipaktong bao sa mga leeg ng mga hindi pa nagiging aswang sa lugar nila. Ang alipaktong bao ay isang parte sa loob ng bao ng pagoa. Mabanda itong pangdepensa laban sa mga aswang. Dahil hindi kanila gagalawin kapag meron ka nito. Subalit hindi mo rin sila pwedeng labanan kung meron ka nito. Talagang pangkubli lamang sa mga tao. Love sa lipabi ng Lolo Tiloy na mula una pa lamang ay alam na nila ng pinsan niya na ang ipinakain sa kanila. Karne ng mga baboy. Pero punong-puno naman ito ng mga sumpa gaya ng pampaanto, pamparalisa. Pero sabi ni Lolo Piloy, ay hindi uubra sa kanila ang mga mahihinang inkantasyon na ginawa ng mga ito. At mga sabulag na kunyari ay hindi mo na nakikita pero ang pulutang nakahair ay iyon ang tinaputol-putol na karne ng tao. Kaya hindi sila namumunutan dahil doon. Nagwika pa si Rick na may uri pala ng mga aswang silang nakaharap bukod sa kanila. Na triple pa ang pinday ng lakas. Doon ay nagsimulang umatumal ang mga kainuman nila. Saad pa ni Rick, may yung pinapaday umano ng mga ito. Alam nilang may halo na itong pangyanggaw. Pero at paday umano nila lolo nun ay kinakanas nilang sumpadlan bago ito inumin. Sa natatawa pa ni kong pananalita. Dahil sa mga insulting narinig ng mag-anak na yon ay umatumal na ang mga ito at nagsimulang magsipagtuhan upang magpalit ng anyo. Subalit, nang itaas ni Lolo ang mutya niya ng puting duhat, lalaki ang kanilang mga mata. Nang makitang ito ay isa sa kanilang pinakakinatatakoutan. Biglang nagsifalunan sa dilid ng kisame ang mga yon na animri isang pusang takot na takot. Yung iba pang kainuman ay napaatras habang nagdidiyagis ang mga ipin nito. Samantalang si Lolo at ang pinsan nito, kalmadong talmado lang. At ang kanilang postura ay wala silang kinatatakutan. Kahit pa mga lalaking kaharap ay nagsisipagpalit na ng anyo. Ayon pa kay Lolo, ay may 8 pa silang nagiinuman. Kasamang ama ng babaeng si Abina. Nagsalita si Rick noon. Alo, itutuloy ba natin to? Kapag tumayo ka na dito, ubusin namin yung larin nyo. At ang buong bari nyo. Kasama ang tigbawak ni dito. Umanin naman ng mga nilalang na takot dahil alam ng mga aswang na hindi nabibiro ang dalawang bisita nila. Habang patuloy sa pag-inom sina Lolo at Rick, ay walang gusto umatate. Muling nagsalita si Rick. Sige, ganito na lang. Kami ay uuwi na. Paraanin nyo na lang kami. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Pero humarang ang kuya ni Abina sa may pinto. Pinanong kung hindi siya aalis ay anong mangyari sa kanya. Tumawa ng malakas ikaw si Rick. At pinigyan ito ng suntok pa itaas, eto kuya ni Adina. Sa maniwala man kayo o sa hindi, huniwalay ang ulo nito. Lumipad pababa ng bubong. Saka sumalampak na wala ng buhay ang katawan nito sa saignat. At ito ang naging hudyat ng laban nila Rick at ni Lolo Piloy. Hinablot naman ni Lolo ang isang lalaking may mahabang bila. Ipinalibag ng walang kahirap-hirap. Sa ito palabas na naglakad dahil masikip ang loob ng bahay nila Abina. Habang naglalakad ay nag-uusap si Rick ng 6 na buhay na salita. Isa-isang ikinarga sa dalawang kamay nito. Saka inatake ang pinakamalapit na nilalang pero ang aswang na inapake nito. Nagtatapalon para hindi ito matamaan ng mga kamaunalit. Pero pagbagsak nito sa lupa ay wala na itong buhay. Dahil sa inatake ito ni Lolo Piloy ng isang pigal po.
na agad itong ikinumabay. Sabay-sabay namang sumugod ang mga nilalangnan na naroroon sa banawang magpinsan. Pero isa-isa nila itong pinag-iitsa. Hinahadis na pila mga bata lang. Wanang magawa ang mga magulang ni Abina kundi umangin na lamang dahil hindi sila makasugod sa takot. Takot sila sa mutya ni Lolo. Kinuha naman ni Lolo ang kanyang punyal na minana pa rito sa kanan ni Lolo. At agad inusalan ng mga inkantasyon. Matapos ito ay nagkaroon umano ng kulay asolang punyal at saka umatake ng napakabilis si Lolo nun. Habang sirik naman ay ibinasiwas ang isang matabang milalaw. Saka nito ibinato sa isang puno. Nabuwal ang punong yan dahil sa lakas ng pagkakaitsa nito. Napapansin ni Lolo na parami ng parami ang kanilang mga kalaban pero alam naman nila sa kanilang mga sarili. Lakayang-kaya nila itong tapatan kung espiritual na lakas at pondo ang magiging basihan. Matapos maipabuno ang magpinsan, agad silang tumakbo sa gitna ng baryo dahil halos lahat na ng aswang ang sinisilo sila. Pero hindi naman makadikit ang mga ito. Dahil sa bakod pangkalahatan at poder ng lakas sa kanilang ikinarda. Habang nakikipagpalipan ang dalawang magtinsan ng mga atake sa mga aswang sa baryong yon, ay biglang may bumulusok na isang nilalang na kinuubli ng bilim. Hindi ito maaninadan ng Lolo at Rick. At kaya naman lumapit sila. Habang palapit ang magpinsan ay napansin lang, nagsisitabihan ang mga nilalang na nakatunggali nila nun. At may pinadadaan ko sino. Nang umabungaran ito ni Rick, laing takutan ng mga ito dahil sa malabimonyo ang pigbawak sa baryong yun. At indikasyon ito na malakas at mapindi ang kanilang mga kalaban. Paglapit ng 3 tikbawak na aswang, umatuhal ito at sinabi na wag nang makikialam ang mga kauri nito. Dahil masyadong malakas sila Rick at si Lolo para sa mga abilidad nila. Maya-maya pa ay merong gumagsak nun. Namilingunin ni Lolo kung ano ang gumagsak ay labis itong napaniti ng makita nito. Ang isang pamilyar na mukha. Ang kanyang ama. Ang tatay ni Lolo Piloy ay ang kasalukuyang pinuno ng samahang punyal. Ngunit sa pagtadal-tadal ng panahon ay unti-unti itong tumanda at humina. Pero ang abilidad na meron nito ay buhay na buhay pa din at nag-uumapaw pa din ang lakas espiritual. Dahil tama nito ang isa sa pinakamataas na mutya ng palikasan. At ito, ang mutya ng kalayo o puso ng apoy. Ayon sa iilang nakakaalam ng mutyang yon ay labis na mapanganib ito. Dahil kapag hindi ka nagustuhan ng iyong gabay ay papatayin ka nito sa pamamagitan ng pagsunog. Ang sabi-sabi pa, na kapag ito umano ay nabuksan mo sa pinakamataas na antas, ay magagawa mong makontrol ang apoy at makalita ng mga nilalara na nagliriyab para magintas ang gamo. Nakabukas habang nakataas ang kamay ng ama ni Lolo Piroy. Bilang pagsasabi ng ayaw nito ng gulo. Kitang-kita pa umano nila na lumiliyab ang habak na dala ng kanyang ama na nakatali sa noon nito. Doon ay sumigaw itong ama niya ng Pasing! Si Pasing ang leader ng mga tigbawak. Pagpasensyahan mo ng anak ko Pasing at ang pamangkin ko dahil sa mga naganap. Ayaw ko magkagulo pa tayo. Hinayaan ko kayong tumira dito sa isang kondisyon na hindi kayo maggagalaw ng mga inosenteng tao. Pero ayon sa mga tauhan ko, ilang tao nang kapag naligaw dito ay hindi na nakakabalik. Gumante ng tawa ang halimaw at nag-uwi ka rito sa tatay ni Lolo Tiloy na si Marshall.
Wala ka na ba sa katinuan mo, Marshal? Kailangan naming kaming mga aswang ang maghahari dito sa buong bayan at sa buong panay. Tumawa lamang si Lolo Marshal dahil sa narinig at nahuwikang, maawa ka naman sa mga kauri mo. Ang iba dyan ayaw ng gulo. Diba, ditiran na inosente sa mga gawain nyo. Doon ay pasinghap-singhap na lamang si Pasing dahil sa mga narinig. Sa anak ko pa lang at pamangkin na pumunta dito, nagkanda leche-leche na kayo. Kung ang buong punya lang sumadya dito, sa tingin mo, anong magiging resulta? Natahimik ang tigbawak dahil ayaw nitong may mangyaring ganon. Kaya sumigaw si Lola Marshal na simula bukas, ayaw niya nang makita sila dun sa baryong yon. Kung hindi ay mapipilitan silang ubusin ang lahi ng mga ito. Takot na patango-tango ang tigbawak sa sinabi ng Lolo Marshal. At inutusan sila Lolo at si Rick na umuwi na para hindi na madagdagan pa ang gulong nangyayari. Matapos itong ikwento ni Mang Bert sa mga anak niya, labis-labis naman ang pagkabilid nito sa ama ng Lolo Tiloy nila, na dati palang leader ng grupong punyal na manunugis ng mga aswang sa panay. Madaming tanong ang namuo sa isip ng dalawang binatilyo. Halos lahat ng tanong na yon ay pinilit sagutin ng ama niya. Matapos silang kumain ay tinanong nila ang kanilang ama kung pwede daw ba silang mag-aral ng lihim na karunungan. Kagaya nito. Ngumiti lamang ang ama nila at binigyan sila ng mga bagay na dapat gawin bago pumasok sa mundo ng espiritual. Inabutan sila ng kanilang ama ng tig-isang libretong itim. Kailangan umano nilang mapagana ito bago pa pumilog ang buwan. Dahil kapag hindi nila ito nagawa, ay mamamatay ang gabay ng libretong itim na yon. Agad namang ginawa ng magkapatid ang lahat ng kanilang makakaya para magtagumpay sila sa gusto. Pero pinaalalahanan sila ng kanilang ama na hindi lahat ng tao ay para sa ganung paniniwala. Huwag sasama ang loob ng isa man sa kanila kung hindi nila mabuhay ang kanilang libretong itim. Ay naman kay Asor, makalipas umano ang isang araw, ay dumating na sila sa lugar ng kanilang ama. Manghang-mangha sina Asor at Dong sa mga meron ng pamilya ng kanyang tatay dahil nagulat ito na ang pamumuhay nila sa Isabela hindi karangyaan. Pero doon sa lugar na yon ay may ekta-ektaryang lupain. Mga alagang hayop, malaking bahay, mga negosyo at iba pa ang mga magulang ni Mang Bert. Tuwang-tuwa naman ang kanilang Lolo Tiloy nang makita niya ulit ang mga apo na makikisig at may magandang pag-uugali. Nalabis naman nilang ipinagpapasalamat sa Diyos amang lumikha ng lahat. Isang ingranding kainan ang ipinagawa ng Lolo Tiloy nila dahil sa tuwa nito. Masayang-masaya ang lahat, lalo nung ipinakilala ni Tatay Bert ang pinsan nitong si Tio Rick, na halos kamukha na isang artistang si Eric Davao umano. May mga anak na rin ito na halos kaidaran nila ni Dong. Nakapalagay ang loob nila ito sa loob lamang ng maiksing panahon. Iisa lang umano ang gusto nila noon, ang matuto ng mga espiritual na paniniwala at ang paglilinang ng lihim na karunungan ng mundo. Sabay-sabay umano silang nagsanay magpipinsan para mabuhay ang kanilang gamit na pare-parehong ipinagkaloob sa kanila ng kanilang mga magulang. Nagpapalitan din sila ng mga kaalaman at kasanayan sa paggamit ng mga orasyon, mga buhay na salita at mga inkantasyon. Habang tumatagal umano ay nararamdaman nila ni Dong na sila ay unti-unti nang nagbabago at lumalakas. Ultimong ang mga pinsan nila noon. Kanila pang ginalingan para mapabilis ang pagbuhay sa gamit. Nang dumating na nga ang tamang panahon para malaman nila kung buhay na ba ang gamit nila noon, dito ay susubukin sila kung gaano na kalalim ang kanilang natutunan.
sa loob lamang ng 1 buwan. Dinala sila ni Dong, ang pinsan niyang si Alex at Bido, sa isang masukal na gubat para subukin sila noon. Makalipas ang 3 araw na pagpapagala-gala sa loob ng sukal ng gubat, ay nabuo nila Dong, Alex at Bido ang kanilang mga sarili at ang mga tangan na gamit. Nabuhay nila ang libretong itim sa ipinakdang panahon. Isang umaga, maaga silang ginising ng kanilang tatay Bert upang sumama sa pagpupulong ng grupong punyal. Labis umano silang natuwa ni Dong dahil sa wakas ay makikita at makikilala na nila kung sino-sino ang miyembro ng samahan. At doon din magbibigay ng misyon ang lolo tiloy nila sa bawat miyembro para mapanatili ang balanse sa kanilang mundong ginagalawan. Hindi na niya muna umano idedetalya na din pagpupulong na naganap at kung ilang miyembro ang mga kasali doon. Walang paglagyan ng kanilang kasiyahan nung binigyan sila ng unang misyon. Magkasama sila ni Dong sa misyon na ito dahil bawal lumakad sa isang misyon na mag-isa upang mabantayan din ang galaw at kilos ng bawat isa noon. Ang unang nilang misyon ay sa isang bayan sa Zambales. Ayon umano sa kontak nila ay may isang uri umano ng aswang na hindi tinatablan ng mga alam nilang pangontra. Kagaya ng asin, abo at iba pa. Na sa tuwing mambibiktima ang nilalang na ito, ay atay lamang ang kinakain at walang iba. Hindi din umano nito ginagalaw ang ibang laman loob ng biktima. Basta atay lang. Nagsimula silang magkalap ng mga impormasyon sa mga taong nakakaalam ng tunay nilang uri nun. Ayon sa iilan, ang tawag sa aswang na yon, ang maranhig. Sabi ng isang albularyo na kaalyansa nila, ito ay isang uri ng aswang na matagal na matay. Pero dahil walang sumalo ng mutya nito, ay bumabangon ito para mambiktima ng mga inosenteng tao. Karamihan sa mga nambibiktima nito ay mga magsasakang papauwi pa lamang galing sa pagsasaka noon. Minsan ay mga batang inaabot ng gabi sa paglalaro at ang kadalasan ay mga lasing na umuuwi ng madaling araw. Matapos nilang malaman lahat ng mga bagay na yon, naganda sila. Inalam din nila sa albularyo kung saan parati ito nang bibiktima. Nang sa ganoon ay doon nila aabangan ng nilalang at makorner nila. Inantay nilang magdilim. Pumesto sila sa matalahib na parte ng palayan. Habang nagkukublay ay may napansin silang isang babaeng patuwad-tuwad at animoy lilipad. Napabulong na lamang si Asor nun. Eto na, makakaharap na kami ng tunay na laban. Aba ditong nanalangin para patnubayan sila ng Diyos Ama sa kanilang misyon. Tinapik niya si Dong para sabihin na siya na muna ay aalis dahil may isang uri pa ng aswang na kanyang kakaharapin. Dahan-dahan siyang lumapit doon sa lugar na nakitaan niya ng babaeng yan. Nang makita niya ang isang kahindik-hindik na itsura ng wakwak. Halos panawan siya ng ulirat nang makita niya ito ng malapitan. Sasalakayin na siya nito dahil sa pagkataranta niya ay nabitawan niya ang kanyang lanahan na langis. Kumukulo na saan ang loob nun at ipapahid na sana sa kanyang dalang gulok. Biglang sumalakay ang nilalang at dumaan sa ulo nito na parang isang mabilis na bala ng baril. Humuni pa ito ng napakatinis. Sabi ng iba, ang wakwak ay kapag malakas umano ang huni, nasa malayo ito. Pero kapag ito ay humuni ng napakahina na parang papalayo, ay dyan ka magkakamali. Humanda ka dahil sasampangin ka ng nilalang na yon. Ilang ulit na sumalakay ang wakwak sa kanya. Pinalasan niya ang kanyang pakiramdam, pero kulang pa ito. Dahil sa tuwing sa himpapawid na ang nilalang ay wala na siyang makita. Mistulang bulag na si Asor.
Hanggang maya-maya pa, bigla na namang aatake ito ng isang mabilis na pagsalakay. At dahil wala siyang lana, ipinarak niya na lamang ang gulok sa putik na palayan. Umusal ng mga buhay na salita. Binunot ito. Binaso niya ang tunog ng pag-atake ng wakwak para makatama ito. At laking gulat ni Azor, naging epektibo ito gawa ng sumalakay ito. At nang marinig niya ang padaspas ng mga pakpak, agad siyang bumitaw ng isang tagpas, paitaas nun. Naabot ang mga pakpak ng nilalang dahilan para maputol ito at lumaylay. Sa puntong yun ay naghumiyaw ang nilalang dahil sa pagkakatagpas nito sa pakpak niya. Unti-unting lumapit sa wakwak si Azor sa pag-aakalang mapapatay niya kaagad ito pero ilang di pa lamang ay bigla itong tumalon sa kanya at pinagkakalmot ang mukha niya noon. Tinamaan din ang mga braso niya. Kaya ginamit niya ang kanyang mga kamay para ipangsalag sa atake ng nilalang. Nang maramdaman niyang humina na ang pagkamot, ay sinabunutan niya ito at ibinalibag sa putikan. Dahilan para mabali ang kanang kamay ng nilalang. Pero kahit balina ang kamay ng mga ito, ay pilit pa rin itong lumalaban at kumakalmot. Diyon sa puntong yon ay habang hablot niya sa ulo ang wakwak, tuon na niya tinapos ang buhay nito sa pamamagitan ng pagsaksak sa leeg niya. Unti-unti niyang nakitang nawawalan na ito ng buhay bago inilapag sa putikan at budburan ng isang uri ng abo na pamuksa ng mga masasamang nilalang. Pagkatapos niyang mapaslang ang nilalang, ay agad niyang binalikan si Dong para tingnan kung ano ang sitwasyon nito. Pero kung saan niya iniwan si Dong, doon niya pa rin ito nadatnan. Gulat na gulat ito kung bakit putikan si Azor. Maraming sugat at galos. Pabulong naman siyang nagkwento tungkol sa engkwentro niya sa wakwak. Habang nagsasalita siya sa mahinang boses ay may napansin silang isang anino na pagewang-gewang at nistulang lasing. Nang ito ay mapadaan sa isang buho o butas ay biglang may humablot dito sa kanyang likuran. Agad naman silang tumayo ni Dong para puntahan ng lalaki at alamin kung bakit gano'n ang nangyari. Nang biglang bumulaga sa kanila ang isang naaagnas na bangkay. Halos wasak pa umano ang mukha nito. May mahabang dila at kuko. Iwinasiwas ng bilalang ang kanyang bila na parabang isang latigo, na kung tatamaan ka ay paniguradong may kalalabyan ka. At ang kuko nitong napakatalas. Binubulungan ni Ador si Dong nun. Nalabis na mag-inat dahil sa itsura ng kalaban nila ay mukhang hindi sila bubuhayin. Kahit magmakaawa sila. Habang hawak ng amaranhigang lalaking lasing sa leeg nito, dalian niya naman umanong sinuntok si Dong. Tumalsik naman ang binata ng ilang pulgada. Pero mabilis namang nakabuelo ito at magpasahita ng nilalang. Pero laking pagtataka nila kung bakit tumalbog lamang ang pag-atake. Makunat ang balat nito. Wala silang idea. Nang makita ito ni Azor ay agad siyang sumugod sa nilalang pero binigyan siya nito ng isang malakas na tadyak sa tiyan. Ininda niya ito. Dahilan para siya ay mamilipit sa sakit na nararamdaman. Bumuelo ng isang suntok si Dong. Pero imbis na tumalsik ang amaranhig, umurong lamang ito ng kakakarampot. Hilampas ang ulo ni Dong pero nakailag naman ito ng mabilis. Nakabitaw pa ng isang matinding atake sa bandang ulo nito. Dahilan para mabitawan nitong nilalang ang lalaking lasing na nooy wala nang malay tao. Agad namang tumayo si Azor at umatake sa likuran. Nang pasaksak. Pero laking gulat niya dahil ang matalas niyang gulok ay hindi man lang tumagos sa katawan ng amaranhig na yon. Kaya pinilit niyang mahawakan ang balikat nito. Bumitaw siya ng mga atake sa tuhod.
Nagpakawala ng mga 4 na malakas na panuhod. Dahilan para mapayuko ang nilalang. Sabay sinaksak na ito ni Dong ng gulok sa may batok. Doon ito tumagos palusot sa lalamunan niya. Pero nagulat pa sila ng kanyang kapatid na tumayo pa rin ang nilalang. Pinagsisi pa sila hanggang sa mahulog sila sa may putikan. Pero napansin nila na ang nilalang ay mistulang hindi makaapak sa putik na yon. Hindi nila alam kung ito ba ay natatakot o hindi sila nito makita. Pagtayo ni Azor, bumuelo ito ng isang suntok sa pagitan ng mga mata ng nilalang. At dahil sa malakas ng suntok, lumuwa ang mga mata ng nilalang na yon. Abed niya itong sinabayan ng isa pang suntok sa dibdib. Bigla itong tumumba. Tuluyang nahulog sa may putikan. Nang makita nila ni Dong ang sitwasyon ng amaranhig, ay labis silang nahabag dahil ang katawan ng amaranhig ay unti-unting natutunaw sa basang putik. Habang nagpipisak ito, ay binuhusan na ito ni Dong ng dala niyang lana para tuluyan ng mapatay. Matapos ang misyon nila ni Dong ay bumalik sila sa bahay nila sa Isabela para kamustahin ang kanilang ina at mga kapatid. Ayon sa kanilang ama na isama na nila ang nanay at mga kapatid sa pagbabalik sa Panay upang doon na tumira para magkakasama na ulit sila noon. Masayang-masaya ang nanay nila nang makita sila at masabi ang lahat ng plano sa kanya. Wala nang sinayang ang kanilang ina ng mga sandaling ito at agad nagkayos na mga gamit. Lahat tumano ng mga bagay basta walang kinalaman sa espiritual ay naikwento nila sa kanilang ina. Dahil maigpit na bilin ng kanilang ama na wag ipapaalam ang tungkol sa kanilang ginagawa. Sa samahan ng mga punyal, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo nangyari noong dekada 90. Itong mga panahon nito ay kasalukuyang ipinagbubuntis ko ang panganay kong anak. Alam niyo na, pad mga buntis-buntis na yan, mapikaswa. Nadadapit na ang Kapaskuhan nang mag-ayang magbakasyon ng asawa kong si Isaac sa probinsya nila, sa lugar ng Mindoro. Matador na raw kasi siyang hindi nakakauwi sa kanilang probinsya. Kaya naman kinausap niya ako na sana, bago pa man ako manganak ay nakapagbakasyon na kami sa kanilang lugar. Sample na mong may maitabi na akong pera para sa panganganak ko. At may sobra pa naman kaming pera nun. Umayad na ako sa gustuhan niyang magbakasyon. Isa pa, noon ko pa palado siya inaayang magbakasyon sa kanilang probinsya. Siya lang ang may ayaw. Tapos tinatanong ko naman siya kung bakit ayaw niya magbakasyon sa kanila. Ang padadi din sinasagot sa akin noon ay may isang tao daw siyang ayaw makita. Kaya na minsan ay hindi nga na binalak pang umuwi sa kanila. Tinanong ko siya kung sino ang taong sinasabi niyan iniiwasan niya nun. Hindi na ako sinasabot sa tanong ko. Sa halip, yun ay iba niyang paksa ng usapan. Noon nang bumiyahe na kami pa uwi sa probinsya ng asawa ko, ay hindi ko maitago ang sayang nararamdaman. Yun pa lang kasi ang unang pagkakataong magbabakasyon ako sa probinsya ng asawa ko. Kaya hindi ko alam kung ano mararamdaman ko sa oras na makasalamuha ko ng pamilya niya. Ayos na lang ba, mahal? Tanong ko sa asawa ko at binalinan siya at pinisilang kamay. Napansin ko kasing siyang pila hindi mapaladay at palayag pang buntong inina niya na para bang may malalim siyang iniisip noon. Ha? Ayos naman ako. Maiksing tubon niyang nakanipi at sinabihan niya kung umiklip na muna noon. Dahil malayo-layo pa naman umano kami. Sa pagdaan niya ng mahabang oras sa inakarating na kami sa baryo kung saan naninirahan ang pamilya ng asawa ko. Mandahan-dahan ka lang sa pagbaba, mahala. Wika niya sa akin at
Hinalalayan niya ako dahil baka madalas sumano ako sa pagbabalan sa sakyan. Matapos may ba ang lahat ng mga kadamitan. Nagsimula na kaning maglakad papasok ng baryo. Habang binabaybay namin ang daalan papunta sa bahay ng mga magulang ni Isaac na. Napapansin kong tila kanina pa may nakaslad sa amin. Nang lingunin ko ang pinanggalingan namin ay nakita kong isang babaeng may mahabang buhok na lagpas sa may puwitan at maganda ang arindog ng katawan. Sa palabay ko rin ay kaidaran ko rin yung babaeng ito. Nimipisapan ng babae. Kaya alaman birang korbigay galang, ninipian ko rin ito. Teka, sino ba yung nininipian mo dyan? Kunot noong tanong na asawa o sabay nilingon niya ang pinipingnan ko. Nakita kong sadlip na napatilala si Isaac. Namutla ang mga labi na akala mo. Panandalian siyang pinakasan ng dugo. Kung hindi pa ako tumikhim at pinawakan ng kamay niya ay hindi pa babalik sa ulirap ng asawa ko na. Nakauwi ka na pala Isaac. Kailan ka pa dumating? Malumanay na tanong ng babae at hindi inaalis ang tingin sa asawa ko. Oo. Tatunayan yan, kakaraping ang namin niyan. Nagala ng kagunmi ay Isaac sabay iwas ng tingin sa babae. Muling tumingin sa akin ng babae. Tapos ay tuwiptig ito sa maumbo kong tiyan. Nga pala, Diana. Si Pirim, asawa ko. Pagpapakilala ni Isaac nun. Ang kaninang magiliw at nakaniting babae ay nakita kong biglang nawala ang mga ngipi sa labi niya. Matalim na pinagtido niya partikular na ang tiyan ko nun na parabang hindi niya nagustuhan ang sinabi ng asawa ko. Nag-asawa ka na pala. Kailan pa? Tanong ni Diana. At biglang nag-iba ang boses nito. Dahil kung kanina ay malumanay itong nagsalita. Ngayon naman ay mahalata mo sa boses niya ang galit at pagtadismay ang nararamdaman. Hindi sumagot ang asawa ko. Muli namang nagtanong si Diana kung ilang linggo o mano kaming magbabakasyon. 4 na linggo lang kaming magbabakasyon dito sa atin. Babalik ko sa Kamkadat sa Maynila dahil may naiwan akong trabaho doon. Siya nga pala, ikaw, kamusta ka na? May kasawa ka na ba? May anak ka na rin ba? Sunod-sunod na tanong niya sa babae. Wala. Wala pa akong asawa. Wala kasi akong napupuso ang lalaki. Diretsahan sagot ng babae nun. Habang kinakausap ng asawa ko ang babaeng napag-alaman kong tadaroon lamang din sa baryo nila. Hindi ko maiwasan mailang dito. Isa pa, init na init ako sa katawan at namanapip para bang gusto ko nang hubarin ang damit ko. Dahil sa kaping-tapi ng tiyan ko nun. Panay rin ang padalaw ng sanggoy sa sinapupunan ko. At para bang hindi rin ito mapakali kadaya ko. Medyo dumistansya ako ng bahagya sa asawa ko nun. Hindi ko kasi nakayanan ng nalalanghap kung kakaibang amoy na nagmumula sa babaeng ito. Alam kong kay Diana yan galing Sir Seth. So wala naman akong amoy na nalalanghap simula nung bumiyahi kami ng asawa ko pauwi ng probinsya nila. Imposible rin naman ako. Kabisado ko ng amoy ko at hindi ganan din kabaho. Kung sarili mong pagpapawisan ako. Noon nang makadistansya na ako ng bagyet, ay saka pa lamang buminhawa ang pakiramdam ko. Ang kaninang tumatadaktak na pawis ay unti-unti nawala yon. Pambihira. Ano mangyari sa akin kanina bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ko? Tanong ko pa sa isipan ko. Hinayaan ko lang na nag-usap si Diana at ang asawa ko habang naglalakad. Nakita ko namang magiliw ng babae at panlay ang paggipi nito. Samantalang ang asawa ko naman ay parang hindi mapakalit na mamadaling maplakad. Makaraan ng ilang minuto
Saka pa lamang napapos ang kanilang usapan. Nang tuluyan na kaming nakadating sa bahay ng mga bimen ko. Bago kami pumasok ni Isaac sa bakuran ay nilingon ko si Diana. Napanaw ko itong mabilis na naglalakad panayo. Noong mapabuksan ko ng pintuan ng biyenan kong babae, ay malapad ang pagkakangiti nito at agarang pinapasok kami. Dapat magpasabi kayong magbabakasyon kayo ngayon. Hindi sana ipinasundo ko na kayo sa bukana ng baryo. Tingnan niyo at napakaraming yung bitbitin. Nakaniping wika ni Nanay Elena. Ayos lang yun, Nay. Biglaan yung pagbakasyon namin, Neme. Kaya hindi na ako napagpadala ng sulat sa inyo na mababakasyon kami dito. Tugon naman ang asawa ko noon. Nang araw na yun ay naging abala ang lahat. Parang bigla rin nagkaroon ng kasiyahan dahil sa nagkatay ng 2 manok at pato si Papi Risting. Ang mga kapatid naman ng asawa kong may mga kanya-kanyang pamilya ay nagsipagpuntahan ang mga ito sa bahay ng biyan ko. Nung sumapit ng kinahapunan, habang nagmimerienda kami ni Nanay Elena, bigla kong naalala ang babaeng kausap ni Isaac kanina. Nabandit ko sa binan kong babae ang tungkol sa nakausap ng anak niya. Napansin kong biglang kumunot ang noon ni Nanay Elena at magtanong kung sino ang babaeng pinutukoy ko. Alam ko ba raw ang pangalan nito? Saglit kong inalala ko ano ba ang pangalan ng babaeng kausap ni Isaac noon. Napanamahal, sino nga ulit yung babaeng nakausap mo kanina? Parang ang sama kasi ng tingpa sa akin. Sinimangutan ba naman ako nung sabihin mo din na asawa mo ako? Tanong ko kaya siya noon. Dahil hindi ko natanda ng pangalan nito. Yun ba? Si Diana yun. Pag mo na nang pansinin, ganun para siya kung makatingin. Medyo may pagkamasungit. Tuwan niya. Si Diana? Siya rin nakausap mo? Anong sabi niya sa'yo? Iningnan niya ba yung tiyan ng asawa mo? Sinid-sinid na falong ni Nanay Elena kay Isaac. At para bang kinakabahan ito. Teka lang po na eh. Bakit po parang natakaramta kayo ng marimidyong pangalan ng babae? Pagtatakang tanong ko. Hindi ko pa rin nasasabi sa inyo. Mayang si Diana. Usap-usapan dito sa value natin na siya yung sumalo sa pagkaaswan ng kanang ina bago yun namatay. Naku naman talaga Mayayari talaga sa akin yung babaeng yun kapag may mangyaring masama sa'yo. Kanya pa ng biyanan ko. Sinaway naman ni Isaac ang tanyan ina at sinabihang huwag basta-basta magbibitaw ng salita ko wala namang ebidensya. Mahirap na umanong mambintang at baka mamaya mabaranday pang nanay niya. Alis niya si ko paragang bata ka. Alam mo namang noong bantog na taran aswang dito sa apin ng nanay ni Diana. Gubising na nga sa kapatohanan at huwag magbubulag-buladan. Uy ka niyo Nanay Elena noon. Nay, usap-usapan na yun ng mga taong walang magawa sa buhay. Wala pa namang nakakapagpatunay na aswang pala yung ina ni Diana eh. Huwag ginapang patuloy yung mga chismisan din sa labas ng bahay. Sagot ng masala ko. Basta. Kung ayaw mong maniwala, nasa sarili yan. Basta ako at masasabi na mapagpapaalala. Muli niya binaling sa akin ang apensyon ni Nanay Elena. At ako naman ang sinabihan niya mag-iingat. At huwag na makikipag-usap doon sa babaeng nanirahan sa tawid sapa. Huwag akong basta-basta magpipiwar na kung pakitaan man ako ng kabutihan ni Diana. Dahil mapagpanggap umano ang babae niyan. Sinabihan niya pa akong ihahanap niya raw ako ng mga kontra na pwede kong isuot at dalhin ko saan-saan. Dahil baka mamaya ay nilaman-manan na pala ako at minarkaan ng aswan na yon. Danin pagtamo at pagsagot ng oo lamang ang naging tuwin ko. Hindi na ako kumontra pa dahil baka mamaya magalit pa sa akin si Nanay Elena. Takot ko na sabihanan ko, Circe. Inaudabihan, maaga kaming nagpahinga.
Pagod na pagod ako sa biyahe at medyo masakit ang katawan. Siguro dahil sa matagal kaming nakaupo sa bus na sinasakyan namin pa uwing probinsya lang. Pagkabagsak na ngalan ng katawan ko. Wala pang ilang minuto ay nilamo na ako ng antok. Nang nasa kailaliman na ako ng pagtulog, bigla akong naalimpungatan. Sa kadahilan ng nakaramdam ako ng imit at pila ba babaliktad ang sikmura ko noon. Nang malanghap ko ang simoy ng hangin na hindi ko alam kung saan nandagaling. Sandali akong tumayo mula sa pagkakahiga upang buksan ang bintana para kahit papano ay makalanghap ako ng sariwang hangin. Pakiwari ko kasi ay parang nasa isang kulog na kwarto ako ng mga sandaling yun. Noong akman bubuksan ko na sana ang bintana, bigla akong napigilan nang may naririnig akong mahinang tinog ng ibon mula sa labas ng bahay. Pik, 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 pik. Ang tunog na naririnig ko ay parang dahan-dahang ipinipitit ang kutsara sa babasaging piyato. Ganun na ganun po kung maihahambin ang tunog na naririnig ko na. Habang pinapakinggan ko nga ay para akong pinagsakluban ng kilabot. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Kaya naman dali-dali na akong naglakad pabalik sa higaan at hindi ko na itinuloy pa nabuksan ang bintana noon. Kinabukasan pagising ko, naabutan kong nagluluto ng binan kong babae ng pamumagahan. Samantalang si Isaac naman ay kausap nitong ginan kong lalaki sa labas ng bahay. Tulungan ko na po kayo magluto dyan ay. Pagpe-present akong wika sa binan ko. Sinabihan niya akong magtapi na raw muna ako bago ko siya tulungang magluto. Biniro po naman siya at sinabihang pwede ko naman pagsabayan ang pagdakape at pagluluto ng agahan noon. Numipi ang binan ko at ipinagtimplan niya ako ng kape. Naku nay, ako na po yung mag-ipimpla. Nakakahiya sa inyo. Ano ka ba naman anak? Ngayon ka na nga lang nagbakasyon dito. Hayaan mo na ako yung magtimpla ng kati mo. Uwi ka niya. At ipinagpatuloy na ang pagtitimpla. Hindi na lamang ako kumibo at hinayaan ko na nga lang siya sa ginagawa niya. Makalipas ang ilang saglit nun. Habang nagluluto kami ay naikwento ko sa binan ko ang tungkol sa narinig ko kagabi sa labas ng kanilang bintana. Ahin na rabing sinasabi ko eh. Siguro binibisita ka na bitin impact ang babae niyon. Rinig kong saad ni Nanay Elena. At mahahalata sa pinig ito ang gigil na nararamdaman. Lagtaka ako at napatingin sa biyanan ko at naitanong sa isipan kung sino ang tinutukoy niyang impacta. Lay, sino po yung tinutukoy niyang impacta? Tanong ko pa. Pero hindi ko na napigilan ng sarili. Kung pagbabasehan ko kasi ang boses ng binan ko habang nagsasalita nun, ay parang kilala niya ang tinutukoy niya. At galit na galit siya rito. Ay sino pa nga ba? Kundi yung dating kasingkahan ng asawa mo. Dating kasingkahan? Sino po? Hindi ko naman po kilala yung dating kasingkahan ng asawa ko eh. Tanong ko sa kanya. Sa maliin na boses ay sinabi ng binan kong ang impactang sinasabi niya ay walang iba kundi si Diana. Siyang impactan bumisita sa bahay kagabi. Sa kaanyuan nito bilang aswang. Wag lang talaga siya magtamanin banggain ako. May nakahanda akong itakbita. Palagi ko pa naman itong hinahasa. Baka siya pa imasampulan ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko rin kasi alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi nun. Bago sa talang ako at wala pa akong alam sa mga bagay-bagay na nangyayari sa baryo ng asawa ko. Lumabas na naman siguro yung maitim na buti ng mga impactfang yon. Gusto kong biktimahin.
Lakot talaga. Huwag lang pala di siya magkaamali sa akin dahil kung noon pinalagpas king kademonyoan ng isa sa mga angkan nyo nung biktimahin yung pinagbubuntis ko. Ngayon, hindi ko na palalagpasin pa yung mga kahayupan ginagawa nila. Lalong-lalo may impactan yan. Nangyuyugil na sabi ng biyanan ko. Sa kapadalong pagtatalak ng biyanan ko, nablipan niya na ito at naging ang nakaraan ng asawat ko't ang sinasabi niyang dating kasintahan ay naungkat na. Maging ang buhay ng dating kasintahan ni Isaac ay ikinuwento pa sa akin ng biyanan ko. Mahal, aalis na muna ako sandali. May pupuntahan lang ako. Paalam sa akin ni Isaac na matapos na kaming kumain ng agan. Saan ka pupunta? Nakatapos ng natin magdadahano. Tanong ko sa kanya. Diyan lang. Sadlitin ako. Uwi lang din ako agad. Hindi pa man ako tumango sa sinabi niya. Nagmadali na siyang lumabas ng bahay. Lingid sa kaalaman kong pupuntahan niya pa na ang dating niyang kasintahan para kausapin ito. Oh, masana yung asawa mo? Bakit ikaw naman isa dito? Pero sa akin ang binan kong babae na maipan niya kung nag-iisang nakaupo sa may balkonae. Umalis po siya, Nay. May pupuntahan ng daw siya sandali. Tuwin ko. Haba talaga namang napakabigas ng buo ng taong yun ah. Sinabi ko na sa kanyang wag na wag siyang lalapit doon sa impaktang yun. Teka nga't sandalit mapuntahan. Gigil na wika ni Nanay Elena na siyang labis kong ikita pagtaka. Saan po kayo pupunta, Nay? Tanong ko. Tumayo na rin ako para sundan ang biyanan ko na yon. Hindi niya ako pinansin. Sa halip ay nagmadali na siyang naglakad palabas ng bakuran. Dahil sa kuriosidad ko kung saan pupunta ang binan ko at bakit parang nagpipigil ito sa galit ay sumunod ako sa kanya. Makaraan lamang ang ilang minutong paglalakad. Huminto kami sa nag-iisang bahay sa malawak na bakanting lupa. Magsasalita sana ako't magtanong sa biyanan ko. Nang sa biglang nakita ko si Isaac. Nasa loob ito ng bakuran at kaharapang babaeng si Diana. Pero ang mas nagpagimbal sa akin ay ang isa pang matandang babaeng kalalapit pa lamang sa dalawa. Nakita kong nakamulagat ang mga mata ng matandang yon. Walang tigil sa pagnguya ang bibig na para bang may kinakain siyang mapupulang bagay. Hindi ko alam kung nga ba ang inunguya niya o hilaw na karne. Nang tingnan ko naman ang kamay niya ay may bahid yung pulang likido. At kung hindi ako nagkakamali, ay dugo ang nasa kamay ng matanda. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang katakot-takot na itsura ng matandang yon. Isipin niyo na lang, napakapangit ang itsura niya. Buhag-hag at nagtataasan ng mga buhok. Makapal ang mga kilay nitong nagsalubong. Dilat na dilat ang mga matang kulay pula ang buong paligid. Kamuntikan nang bumaliktad ang sikmura ko nang masaksihan ko ang mga kaganapang yon. Pakiwari ko ay sandanling ng lambot ang mga tuhod ko at hindi makapaniwala sa nakikita. Mabuti na lang at mabilis akong inalalayan ni Nanay Elena bago pa man ako tuluyang bumagsak sa lupa. Umalis ka na rito at wag ka nang bumalik pa. Umalis ka na at ilayo mo na rito yung asawa mong buntis. Bulyaw ni Diana at nanlilisik ang mga matang biglang tumitig sa akin. Natakot ako sa mga titig na ipinukol ni Diana. Lalong-lalo na ang matandang nasa tabi nito. Hindi mo na kailangan pagsabihin sa amin yan. Aalis talaga kami. Pumunta lang naman kami dito para sunduin yung anak ko at balaan kayo magtiyahin. Agarang wika ng biyanan ko. Binalaan niya ang magtiyahing wag na nang makakalapit pa sa amin. Dahil sa oras na malaman niyang may kinalaman na mga ito tungkol sa nangyari kagabi,
Titiyakin niyang mapapahiya ang mga ito. Dahil kahit sa mga karatig baryo, ay ipinangangalanda kanya talaga kung ano ang sikreto ng mag-ina. Saglit na natigilan si Diana pero ang tiyahin nito ay parang nababaliw na. Dahil bigla na lamang itong tumakbo papalapit sa biyanan ko. Habang nakaangat ang kamay na para bang sasakalin nito ang biyanan ko. Mabuti na lamang at mabilis itong naharangan ni Isaac noon. Sabay pinigilan niya ito. Umalis na kayo rito. Bago pa man dirim ang paningin ko, ay magawa pa akong hindi maganda sa inyo. Bulyaw na matanda sa garalgal na boses noon. Isaac, halika na't umuwi na tayo. Tawag naman ng biyanan ko sa anak niya. Narinig kong humingi ng paumanhin si Isaac sa matanda at kay Diana. Bago pa ito lumabas ng bakuran. Nagngingit-ngit naman ako sa galit dahil sa ginawa ni Isaac. Hindi niya sinabi sa aking pupuntahan niya pala ang dati niyang kasintahan. Nang makauwi na kami sa bahay, dire-diretso na ako sa kwarto para magpakalma. Ikakalma ko lang ang sarili ko dahil baka hindi ako makapagpigil at maaway ko pa ang walang hiya kong asawa. Makaraan lamang ang ilang minuto. Pumasok sa loob ng kwarto si Isaac. Humihingi ito ng paumanhin sa ginawang pagpunta sa dati niyang kasintahan noon. Nagninip-nit ako na tinanong ko sa kanya kung bakit pumunta siya sa bahay ng dati niyang kasintahan. Bakit hindi siya nagpaalam sa akin na doon palang punta niya? Kanina, nagtatanong ako kung saan siya pupunta. Hindi niya naman sinabi ang totoo. Pasensya ka na, mahal. Gusto ko lang naman makausap si Diana. Wika niya. Makausap? Bakit? Bakit kailangan mo makausap yung babaeng yon? Hindi ba kahapon lang nagkausap na kayo? Hindi pa ba sapat sa yon? O may gusto ka pa dun sa babaeng niya? Magsabi ka ng totoo, Isaac. Mabilis lang naman akong kausap eh. Wika ko. Nagpaliwanag si Isaac. Sinabi niya na kaya siya pumunta sa bahay ni Diana. Dahil sa gusto niya lang kumpirmahin kung totoo ang usap-usapang aswang ito. Sinabi niya ring narinig niya ang usapan namin ni Nanay Elena. At iyon ang dahilan kaya pumunta siya sa bahay ni Diana para kumprontahin ito. Kaya nga lang, nung naroroon na siya ay doon niya napagtantong. Hindi niya na pala kailangang kumprontahin ang mga ito. Dahil sa kitang-kita ng dalawang mga mata niya ang buong katotohanan. Anya, walang matinong tao o normal na tao ang kumakain ng hilaw na karne. At sarap na sarap pa sa pagsipsip ng dugo noong bangkay ng hayop na yon. Saglit akong natahimik. Pinakinggan ang sinasabi ng asawa ko. Parang bigla akong pinagsisiyan ng mga nasabi kong hindi maganda sa kanya noon. Totoo pala talaga yung sinasabi ni nanay na mga aswang yung angka ni Diana. Wika niya. Bakit? Ano pa ba yung nakita mo nung naroroon ka sa bahay nila? Tanong ko. Sinabi niya sa akin ang lahat-lahat na mga nakita niya pero mahirap nga lang magbintang at magpakalat ng kwento dahil hindi naman lahat ng tao ay maniniwala nun. Lalo na kung kagaya niyang hindi agad-agad maniniwala hanggat hindi niya nakikita ng harap-harapan. Nung medyo kumalma na ako ay sa sala na nga namin ipinagpatuloy ang pag-uusap. Maraming mga sinasabing hindi ka panipaniwala ang asawa ko noon. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. O ano, naniniwala ka na sa sinasabi ko? Sabat ng biyanang kong babae sa usapan namin ni Isaac noon. Kaya kita pinaalis dito noon dahil ayoko magkaroon tayo ng lahing aswang. Ano na nang isasabihin ng mga kapitbahay natin kung may lahi tayong ganun, di ba? E di pagpepesta na naman tayo niyan. Mabuti na lang talaga pilinat ikaw ang naging asawa nitong anak ko. Kundi, naku, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hoy Elena,
Mag-ingat-ingat ka nga dyan sa mga lumalabas sa bunganga mo. Para kang baboy na hindi pinapalamon dyan. Ngawa ka na ngawa. Sabay ng biyanan kong lalaki. At sinabihan niyang hinaan ng boses dahil naririnig ng mga kapitbahay. Nakakahiya. Baka mamaya, aakalain ng mga kapitbahay. May kaaway umano ang biyanan kong babae. Abay, ano bang pakialam nila ha? Kahit na ipangalandakan ko pa sa buong barangay ang tungkol doon sa magtiyahin. Wala silang pakialam doon. Wika ni Nanay Elena na mas lalo niya pang dilakasan ng boses. Ewan ko sa'yo, Elena. Tanda-tanda mo na pero ang hirap mong pagsabihan. Alam mo namang magiging dihado ka niyan kapag narinig ka ng mga kapitbahay. Pag kumalat dito sa lugar natin yung mga sinasabi mo, paano kung ipabarangay ta ni Salome? Dahil dyan sa mga bunganga mo walang preno. Anong gagawin mo, Aber? Biglang natahimik ang biyanan kong babae. Hindi na nakaimik pa. Binalingan ng biyanan kong babae ang asawa ko at sinabihan niya itong kailangan naman nila manguha ng bagakay at sanga ng suha para ilagay sa labas ng bahay. Pangontra umano yun sa mga aswang at para hindi na makalapit ang mga ito. Kung hindi nyo kasi na itatanong, takot sa mga matutulis na bagay at tinikang aswang. Dahil kapag nasugatan sila ng bagakay ay mahihirapan na silang magpagaling. At ang sanga ng suha naman ay napakaraming tinik yon. Kaya mahihirapan na talaga sila makalapit. Matapos sabihin niya ng binan ko ay agaran namang sumunod sa kanyang asawa ko. Nang araw ngang yon, pumunta sila sa gubat at nanguha na ng mga pangontrang bagay sa aswang. Ang sabi kasi ng binan kong lalaki nun, nasisiguro siyang susugod sa bahay ang tiyahing aswang ni Diana. Dahil sa natuklasan na ni Isaac at nakita ng harap-harapan ang mismong katauhan nito. Kaya't mas mainam nang maging handa sa lahat at huwag magpakampante. Makaraan ng mahabang oras ay naging abala na sila sa paglalagay ng mga pangontra sa buong kabahayan. Kinahapunan, matapos nilang ilagay lahat ng mga pangontra sa buong paligid nun, nalpausok ng goma ng sasakyang matagal nang nakatambak sa kanilang bakuran si Isaac. Pinapasok niya pa ako sa loob ng bahay dahil baka malanghap ko manong usok. Nakakasama sa bata. Halika, Pilin. Tulungan mo na lamang ako magluto ng hapunan natin. Tawag naman sa akin ng biyanan kong babae. Kinagabihan, habang nagpapahinga na kami sa higaan, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Sa pantinig ko ay nagpabalik-balik lamang yan sa punong malapit sa bahay ng mga binan ko. Umaalulong na rin ang mga aso ng mga kapitbahay. Maski ang mga pusa ay para bang nagagalit at may kinatatakutan ng mga ito. Walang hiya, bulalas ng asawa ko at agaran na siyang tumayot. Lumabas ng silid. Sumunod na ako sa kanya palabas ng silid. Kaagad na kinuha niyang buntot ng pagi sa silid ng kanilang pintuan. Samantalang si Nanay Elena naman ay hawak-hawak nito ang 2x2. At ang binan kong lalaki ay itak naman ang hinahawakan. Dahan-dahang sumilip sa gilid ng bintana si Isaac. At ang ama nito na para makita nila ang dilalang na nasa labas ng kanilang bakuran. Kahit na nakaramdam ako ng takot noon, ay hindi ako nagdalawang isip na sumilip na rin. Noong mapansin kong nakatulala ng dalawa. Nang makasilip na nga ako ay nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko ang dalawang babae na naroroon sa bakuran ng bahay. Nakatingala ang mga ito sa kalangitan at para bang nag-uusal dahil sa bumubuka-buka ang bibig nila. Maya-maya pa ay nagulat na lamang kami nang biglang tumingin ang dalawang babae. Direkta sa kung saan kami nakasilip. Diyos ko, hindi ba si Diana yan at ang tiyahin niya? Natatarantang tanong ng biyanan kong babae. Nangangatog ang mga kamay nitong may hawak ng 2x2.
Maging ako man ay nangangatog na rin ang mga sandaling yon. Dahil samantakin mong nakita kong namumula ang mga mata ng magtiyahin at dahan-dahang humahaba at gumagalaw ang buhok ng mga ito. Tapos ay nakalutang yon, papalapit sa kinaroroonan namin. Halos maihina ako sa takot nang makita kong nakalutang ang magtiyahin papalapit sa may bintana, habang ang mga buhok ng mga ito ay para bang may mga sariling buhay. Dahil kusa yung gumagalaw at mas lalo pang humaba ng humaba nun. Ano ba kayo? Huwag na kayong matakot. Hindi makakalapit sa bahay natin ang magtiyahing yan. Protektado ng mga pangontra tong bahay natin. Mariing sabi ni Nanay Elena. Nilapitan niya ako't hinawakan sa kamay. Akmang lalabasin na rin sana ni Isaac at ng ina nito ang mga aswang. Pero hindi pumayag ang binan kong babae. Sinabi niya sa dalawang ano't anuman ang mangyari, ay wag na wag silang lumabas ng bahay. Dahil hindi nila makakayang labanan ang dalawang aswang na yon. Pambihira ka naman. Ito na yung pagkakataon nating mapatay ang mga yan eh. Pipigilan mo pa kami. Wika ng biyanan kong lalaki nun. Basta, dito lang kayo sa loob ng bahay at huwag na kayong lumabas. Wika ng biyanan kong babae. Halika dito, iha. Huwag ka nang sumilip dyan at makamapano ka. Saad naman ni Nanay Elena sa akin nun. Hinila niya ako at pinalis sa bintana kung saan ako nakasilip. Hindi pa man ako nakakalayo sa bintana. Narinig kong bigla na lamang napasigaw ang nilalanga. Umatungal ito ng pagkalakas-lakas nun. Kaya naman ay muli kaming napasilip ni Nanay Elena sa siwang ng bintana. Sa pagsilip na namin, napatakip ako ng bibig. Nang malaman kong kaya pala umatungal ang nilalanga, sa kadahilanang natamaan ito ng matulis na bagakay na nakausli malapit sa pinagpwestuhan nila. Sa isang kurap lang ng mga mata ko, ay naging isang napakalaking aso na ang dalawang babae. Halos panawan na ako ng ulirat habang pinagmamasta ng dalawang nilalang. Dahil sa sobrang nakakakilabot ang itsura ng mga ito. Para yung mga unggoy, pero nasa kaanyo ang aso. Pero kung pagmasdan mo na maigi ang kanilang mukha, ay masasabi mong itsura yun ng isang tao. Mabilis na kumakbo palayo ang dalawang nilalang nang marinig ng mga ito na nagsisigawan ng mga kapitbahay. Habulin niyo yung mga aswang na yun. Huwag ginang hayaang makatakas. Walang iya. Sa oras na makatakas yung mga yan, babalik at babalik pa rin ang mga yan dito. Patayin niyo kapag nahuli niyo. Narinig kong sigaw ng isa sa mga kapitbahay. Lumabas na rin ang asawa ko at ang ama nito para makihabol na rin sa dalawang nilalang. Tinawag pa sila ni Nanay Elena at pinigilan pero hindi na nakinig ang dalawa. Nagpatuloy pa rin sila sa pagtakbo palabas ng bahay. Pero hindi pa man nakakalabas ng bakuran ng dalawa, ay mabilis nang nawala ang dalawang nilalang at hindi na nila nahabol pa. Kasama nilang ibang mga kapitbahay nang bumalik sila sa bahay. Nag-aalala ang mga itong tinanong kami kung ayos lamang ba umano kami at kung wala ba raw akong masamang nararamdaman. Sinabi ko sa kanilang wala naman akong masamang nararamdaman kaya't huwag na sila mag-alala pa. Mabuti naman kung ganon. Teka, hindi ba masakit yung tiyan mo? Tanong ng isa pa sa mga kapitbahay. Hindi po. Hindi masakit yung tiyan ko. Ayos lang po talaga ako. Tugon ko. Saka lamang tumigil sa pagtatanong ang mga ito nang makumbinsi ko silang ayos lang talaga ako. Kinabukasan ay maagang pinuntahan ng biyenan kong lalaki at ni Isaac ang bahay ng magtiyahin. Pero nang makarating sila doon, wala na silang nadatnan pa.
Wasak na rin ang bahay ng magtiyahin at maging ang mga kagamitan ng mga ito. Ay halatang winasak rin yon bago tuluyang umalis ang magtiyahin na ito. Magmula nang umalis sa magtiyahin, wala na kaming napabalitaan pang may nanggagambalang mga nilalang. Laging maayos na rin ang pagbabakasyon namin hanggang sa makabalik na kami sa Manila. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,